Deuteronomy chapter 32 verse 4. He is the rock, his works are perfect, and all his ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just is he. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang perfection. At ang una pong katuroan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God is perfectly good and altogether lovely. Ibig sabihin po na to, ang Diyos ay ganap na mabuti sa lahat ng aspects o sa lahat ng aspeto. Wala po siyang kapintasan, wala po siyang flaw o flawless ang ating Panginoon Diyos, walang pagkukulang at walang bahid ng kasamaan. Lahat po ng kanyang ginagawa ay naaayon sa kabutihan at sa hustisya o sa katuwiran. Sa ating verse of the day po sa Deuteronomy chapter 32 verse 4, sinasabi po na ang ating Panginoon Diyos ay hindi nagkakamali. At yung kanyang mga gawa ay perpekto. Meaning, kahit minsan ay hindi siya nagkulang o nagkamali, kahit ni isa sa kanyang mga plano. Altogether lovely naman po, ang ibig sabihin nito ay nagpapakita ng whole o kabuuang kagandahan ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang sa panlabas o sa paningin, hindi lang sa external, kundi pati sa kabuuan ng kanyang pagiging karakter, pati internally and externally, overall. So, siya po ay kaibig-ibig sa kanyang pag-ibig, katapatan, awa, at sa kanyang habag o sa kanyang grace and mercy. Kapag po tunay nating naunawaan kung gaano kabuti ang ating Panginoon Diyos, mamahalin po natin siya hindi lang dahil sa kanyang mga biyaya na natatamasa natin sa pang-araw-araw, kundi dahil kung sino talaga ang ating Panginoon. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God is perfect in wisdom and power. Yung passage po na ito ay nagpapakita rin na ang ating Panginoong Diyos ay hindi lang mabuti, kundi siya rin po ay may ganap na karunungan o meron siyang wisdom at kapangyarihan. Yung his ways are just po ay nagme-meaning na lahat ng kanyang nagawang desisyon o lahat ng kanyang ginagawang desisyon at takbang ay batay sa perpektong kaalaman. So, hindi siya basta-basta nagde-decide lang dahil randomly naisip niya lang yun, kundi nag-decide siya dahil yun yung magiging yun yung outcome nun is magiging mabuti o magiging best para sa atin. Hindi siya nalilito o nagkakamali sa kanyang pagdidesisyon. Alam po ng ating Panginoon Diyos yung nakaraan, yung kasalukuyan at yung hinaharap, yung past, present, and the future. Lahat po ng bagay ay nasa ilalim ng authority ng ating Panginoong Diyos. At dahil makapangyarihan siya, kaya niyang gawin yung lahat ng naayon sa kanyang will, sa kanyang kalooban. Hindi siya limited kaya nating mga tao. Kaya kapag tayo po ay nagtiwala sa kanya, ay hindi lang natin pinaniniwalaan yung kanyang kabutihan, kundi pati na rin yung kanyang kakayahan at karunungan na pamahalaan o i-govern yung ating mga buhay. At ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God is forming Christ in us toward perfection. Ang point noon po na ito sa katuruan na to ay kung paano po nagpapakita ang ating Panginoon Diyos na siya ay aktibong kumikilos o aktibo na gumagalaw para tayo ay malinaw o mahubog bilang Christ-like o maging kawangis o katulad ng ating Panginoon sa Kristo. Sa Deuteronomy chapter 32 po, pinapakita po na ang ating Panginoon Diyos ay hindi lang basta creator, hindi lang siya tagapaglikha ng lahat, kundi siya rin po yung tagapaglinang sa atin para po tayo ay maging Christ-like. Kung tayo po ay nananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, ginagamit po yun ng ating Panginoong Diyos. Yung bawat karanasan natin, mapamasayaman o mapamabuti o mapamahirap, para hubugin po tayo upang maging Christ-like, maging katulad ng ating Panginoon sa Kristo. Bakit nga ba hinuhubog tayo ng ating Panginoon Diyos para maging kagaya ng ating Panginoon sa Kristo? Ano nga ba yung katangian ng ating Panginoon Heso Kristo? Una sa lahat, siya po ay may humility o mapagpakumbaba. Pangalawa, siya po ay masunuri o may obedience. Pangatlo naman po, siya ay mapagmahal. And last but not the least, actually hindi to last kasi sobrang dami ng magagandang karakter ng ating Panginoon sa Kristo na hindi ko na kayang ma-mention lahat kasi it will take a day or even a week
to video that or to record that thing. Ito, but last but the least in my list is siya ay holy o banal. At yung toward perfection naman po na sinasabi sa katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay hindi ito nag-ibig sabihin na yung pagiging perfecto o magiging perfecto tayo na yun. It doesn't mean na magiging perfecto tayo ngayon, kundi patuloy niya po tayong binabago at pinipino hanggang sa dumating po yung araw na makompleto niya yung kanyang ginagawa sa atin. Nakasulat po ito, nakasaad sa Philippians chapter 1 verse 6. Basahin nyo na lang po. Search nyo na lang po dahil magkukonsume tayo ng much time if we read verse. So, mabalik tayo. Yung kabutihan po, yung karunungan, yung wisdom, at yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, yung naggagaranti na hindi siya titigil hanggat hindi tayo mahuhubog ayon sa imahe o image of our Lord Jesus Christ. Hindi siya titigil hanggat hindi tayo nagiging Christ-like. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.